Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre, hindi po natin makakalimutan ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig naman ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo at sana kayo ay nasa magandang kalagayan. Ito po ang magiging topic natin ngayong araw na ito, BBM, nalaglag na sa putikan. Number 2, PRRD, may pasaring kay BBM. At pangatlo, karamihan ng Pinoy, pinagtatawanan na ang mga rally. Nako, okay? Yan po ang ating iisa-isahin ngayon. Pero ako'y magpapaalala lang, huwag pong kakalimutan. I-like po itong video na ito. At huwag pong kakalimutan, ang sabi sa akin ni YouTube, ang email sa akin ni YouTube, more than 50%, mas marami sa kalahati na nanunood kay Coach Oli ay hindi pa subscriber. Kaya naman po, konting lambing lang po, subscribe po kayo. Dito muli, Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Eto, simulan natin. Dito sa inyong presidente, ha? Pakinggan nyo po munang mabuti at saka natin bibigyan ito ng komentaryo. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. Yo, teka. Diyan muna tayo, okay? Eto, matagal na nating pinapangarap ito. Ang tagal na po nating sinisigaw ito. Mga Pilipino, ilang beses na po itong sinasabi sa social media. Mga vloggers, sinasabi rin ito sa social media. Even yung ibang mga politicians, pinagbibintangan si Marcos at hinahamon siya ng hair follicle test. At sa wakas, may naglakas ng loob tanungin si BBM patungkol dito. Kaya hindi ko alam kung sino nagtanong nito. Kung sinong malakas na loob na nagtanong netong patungkol sa hair follicle test. Baka bukas may kaso ka na kay BBM. Ay, alam naman natin itong mga ito. Pagka nababara, nagagalit. Pag hindi kayang sagutin, nagagalit. O, minamasama. Pero, ay assume matangkad kasi yung nagtatanong. Hindi ko talaga alam kung sino to. Baka taga SMNI kasi hindi duwag. Alam mo naman yung iba, mga duwag magtanong . Hindi, wala talaga. Alam mo, pag nakaharap ko si Marcos, yan din ang itatanong ko sa kanya. Ready ka ba hair follicle test? O, wala nagtatanong. Isipin mo, ang daming mga mainstream media nakakaharap si Marcos. Hindi tinatanong yan. Bakit ayaw niyong tanungin si Marcos ng drug test, hair follicle test? Ito honestly, hindi ko alam sino yung nagtanong. Pero kahit sino ka man, kahit taga-ABS ka, kahit taga-GMA ka, kahit mga doon ka sa mga vloggers na media, doon sa mga bayarang media, okay lang. Importante na tanong mo to. At yan po ay tanong ng buong Pilipinas. Marcos, ano ang sagot mo sa tanong ng buong Pilipinas na ikaw ba ay dapat magpa-drug test at hair follicle test? Sagot ni Marcos, eto. What do you say to this, Mr. President? No. Yung tigre naging kuting. Umurong ang bayag ni Marcos. Laglag sa putikan si Marcos dito. Sa lahat. Ayaw ko, hindi ko alam kung anong mangyayari dito sa nagtanong na ito. Ha? Baka kasuhan nito or ipaligpit ito. Lubog. Sa lahat ng tinanong kay Marcos, dito siya lubog. Sa lahat ng topic, dito iwas si Marcos. Oh. Wala siya nagawa. Tingnan niya ibang maka. No. Baka mamaya magbangagors yan mamaya. No. Why should I do that? Oh, why should I do that?
You don't see What is saying public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. No. Public office and a public trust has nothing to do with the hair follicle test. Mali ka ron, Marcos. Sasagutin kita, mali ka ron. Kasi yung hair follicle test will test you kung adik ka o hindi. Pasimplehin na natin. We'll let the people know. We'll inform the people kung adik ka o hindi. At bakit natin dapat pagkatiwalaan ang isang presidenteng adik? Ganun kasimple yun, Marcos. So, kung ikaw ay hindi adik, hindi ka tumitira ng cocaine, hindi ka tumitira ng shabu, ano ba naman kung ikaw ay magpapa-hair follicle test? Anong mawawala sa'yo? Unless, adik ka nga. That is the problem. Pero sa sagot mo ngayon, wala ka ng kawala. Before, may duda pa ang taong bayan. May lusot pa yung mga vloggers mong bulok. Di ba? Bakit siya magpapadrug test? Bakit? Kailangan ba yun? Hindi lang umiimik si Marcos. Siyempre, ba't niya ngayon, nag-no ka. Lubog ka sa kumunoy dyan. Can we blame the people, majority of the Filipino people, kung paniwala ang adik ka? Hindi natin sila masisisi. Kasi ayaw mo ng drug test, sumagot ka dyan eh. Simple. Ako tanungin mo akong drug test, basta sabay tayo, gusto mo araw-araw pa eh. Bakit? I am very confident, not even once I took drugs. Prohibited drugs ha, Newsep yan. Yung mga pangsipon. Ayoko talaga sa droga, sa totoo lang, kahit yung legal, yung pang high blood nga, ayoko eh. Yung sa sipon nga, sa ubo, unless mas malala, ayoko umiinom. All the more, yung mga illegal drugs. Lalo na kung cocaine. Lalo na kung sabu. Diba? Simple eh. Sinong nilalang na Pilipino matatakot sa drug test kung hindi adik? Unless meron kang pinagtatakpan na kasamahan mong adik. Ganun lang yun. Or adik ka ikaw mismo yung adik. Diba? Kaya dito baon siya. Alam ko yung mga sinasabi ng mga ibang mga mga vloggers mo, mga vloggers ni Tamba. Pahiya si Attorney Vic. Attorney Vic walang iyakan. Binara ni BBM si Attorney Vic. Ganon ang mga titlean ng mga yan, mga ganyan ang mga sinasabi. Bakit siya magpapadrug test? Hindi naman kailangan. Kawawa si Attorney Vic. Barado, kawawa. Ganyan po na bumabaw ang vloggers ngayon. Ganyan na. Maipagtanggol lang ang isang tao kahit wala ng argumento. Si Attorney Vic ba ang nagmukhang tanga rito? Tanungin ko kayo. Sige, ilagay niyo dyan sa comment section. Si Attorney Vic ba na naghahamon ng drug test kay Marcos ang nagmukhang tanga? Ako hindi ako nakakapanood ng ibang vloggers pero malamang kasi dati nanunood ako. At yung takbo ng isip nila, ang takbo ng argumento nila laging ganun. Sige, honestly, kahit yung mga bashers, kahit yung mga makamarko, sagutin nyo ko. Si Attorney ba nagbukang tanga dyan? O si Marcos? Sige, kahit mga pulahan, sagot kayo. Di ba? Wala namang koneksyon ang sinasabi niya. Anong walang koneksyon? May koneksyon yun, Marcos. Ikaw ba? Papayag ka na ang magmamaneho sa anak mo, adik? Tanong ko, Marcos, ikaw ba? Papayag ka ang security ng anak mo, adik? Ikaw ba? Papayag ka na ang helper nyo sa bahay, adik? Ikaw ba papayag ka ang magiging syota o magiging asawa ng mga anak mo ay adik?
Kung yung driver nyo nga, hindi ka papayag ng adik eh. Yung presidente pa natin, di ba? Sige nga, sagutin nyo ko. Yung mga vloggers mo, o kahit na yung mga bashers ko dito, papayag ba kayo na yung mag-aalaga, yung yaya ng anak mo, sanggol, adik? Yung driver ng asawa mo, si Junel, adik, payag ka. Di ba? Yung teacher ng anak mo, adik, payag ka. Pasimplihin natin ang buhay. Magalit na kayo sa akin kung bashers. Hindi talaga tayo papayag na. Ang nagpapagulo sa Pilipinas, adik, hindi natin pinagbibintangan si Marcos. Pero kailangan malaman ng Pilipino, adik ba siya o hindi siya adik? Bakit tinatakbuhan mo, Marcos, yung hamon na yan? Alam mo, wag natin tigilan ito. We should ask this to our president. Each one of us, ikaw, ako, kayo, tayong lahat. Tanungin natin to sa presidente natin. Pambira. Halimbawa ako yung mag-aalaga sa anak ko, adik type ko. Gago ba ako? O diba? Tatanungin ko rin yung presidente ko. Presidente nyo pala, hindi ko. Di ba? Tapos tingnan mo ito. Alam mo ang style ng isang taong kinokorek, pag talagang walang humility, anong gagawin? Magtuturo ng iba. Tingnan mo ito. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Yan. Ang issue ni Marcos, ito. Kasi tinanong siya, ni Attorney Vic, kung may dapat siya magpa-drug test. Alam mo sagot niya, weakness talaga ni Attorney Vic yan dati pa. So, ibig niya sabihin, weakness niya yan. Kasi kung may issue ako ng droga, bakit siya nagtrabaho sa akin? Dalawa po, mali mo dyan, Marcos. Una, ibig mong sabihin, pag adik ka, wala na magtatrabaho sa'yo? Kasi ang sabi mo, bakit nagtrabaho si Attorney Vic sa'yo kung adik ka? Maraming adik may tauhan eh. Kung adik ka, kung lang naman Marcos adik ka, maraming katulad mo, maraming tauhan. Hindi porket adik walang tauhan. Tanga lang ang magsasabi na ang adik ay walang tauhan. Maraming politiko, adik, maraming tauhan. So it doesn't follow na pagka-adik ka, bakit nagtrabaho si Attorney Vic sa'yo? Pangalawa, hindi si Attorney Vic ang naghahamon sa'yo. Si Attorney Vic lang ang naging bibig namin para tanungin ka. Bakit? Kasi malapit sa sa'yo. Yan ang problema nyo, Marcos. Ito problema nyo mag-asawa. Ang mga malalapit sa inyo na tumulong sa inyo, katulad ni Attorney Vic, ni Pastor Kibuloy, hindi dapat tinatraidor. Dapat inaalagaan. Kasi ang katraidoran ay hindi galing sa Diyos. Kademonyohan po yan. Anong ginawa nyo? Trinaidor nyo si Attorney Vic, trinaidor nyo si Pastor Kibuloy. Maraming alam niyang mga yan. Pero bago tayo pumunta ron, idiin muna natin itong mabuti. Marcos, nakakalimutan mo. Matagal nang hamon ng taong bayan ng Pilipino yung drug test sa'yo. Matagal na sinabi pa ni PRRD na bangag ka. Actually, bago ka pa manalo, tanong na namin yan. Sigaw na namin yan.
drug test for all presidentiables. Lalong-lalo ka na kasi may duda kami na addict ka. Kasi sabi ni PRRD, and I choose to believe him, may nag-a-addict sa jet plane, sa private jet at sa yate. And we think, posibleng ikaw yun. Kaya bago ka pa manalo, kakampi mo pa si Atty. Vic. Yung mga katulad ko, hinahamon ka na ng drug test. Alam ito, nung mga nabudol mo, na dating galit sa amin, na minumura pa kami, na ngayon kakampi na namin. Dahil na-realize sila, nabudol mo sila. So, this is not about Atty. Vic. Marcos, don't ever forget that. This is not about Atty. Vic. Matagal na naming tanong. Nagkataon lang. Dati kayong close. Kaya ako naniniwala ako. This is very good. Ini-engage na ni Marcos si Atty. Vic. Kung ako anak mo, sisisantihin ko yung political advisor mo. Yung tagapayo mo. Marcos, maling-mali ka, sumasagot ka. Kasi kada sagot mo, lumulubog ka sa kumunoy. Hindi ka talaga marunong sumagot. Sa totoo lang. Laging laglag ang sagot mo. But anyway, on our part, gusto namin yun. Kasi lumalabas ang katotohanan. And I'm even challenging you. Sagutin mo nang sagutin si Atty. Vic dahil ako naniniwala ako. Maraming alam si Atty. Vic sa'yo. Engage mo siya. Sige, palagan mo sinasabi ni Atty. Vic. Papalakpak ako. Ay, again, hindi ko nilalagay sa alanganin dito si Atty. Vic. Kaibigan ko po siya. Kaklase ko pa siya. Pero I will never believe na walang alam si Atty. Vic sa'yo. Matagal kayo nagsama. That is impossible. Kaya ako natutuwa. Sige, barahin mo ng barahin si Atty. Vic. Sagutin mo siya ng sagutin. Dahil naniniwala ako, isa-isang ilalabas ni Atty. Vic ang baho mo. Go! Sige. I-isolate mo. Kaya nga sabi ko, grabe to. Nung napanood ko to, yari ito si Marcos. Lubog siya rito sa mga sinabi niya. Alam mo ko, ako si Sandro, babatukan ko yung political advisor mo. Babatukan ko talaga. Tas bukas wala nang trabaho yun. Mali ang tinuturo sa'yo. Mali. Nagkakalat ka na, Marcos. So, antay-antayin natin. Atty. Vic, we are calling on you. Eto na. Masaya ito. Matinding laban po ito. Eto, next topic po tayo. Patungkol naman ito kay PRRD. Meron na naman siyang maanghang na sinabi dito kay BBM. Eto. Pag-usapan natin yung mensahe ni PRRD. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow. Alam mo, doon lang sa patas ang laban. Hindi mananalo. Or kung may manalo man sa mga kandidato ni BBM, mas maraming mananalo. Ako, I honestly believe that. Mas maraming mananalo sa bata ni PRRD more than sa mga bata ni BBM. Kung patas ang laban. Kaya lang, wala pa tayo sa langit, PRRD. Hindi pa perpekto ang mundo. Sa katotohanan, ang hirap pong manalo ng oposisyon sa midterm election. Bakit? Nakila Marcos, nasa administrasyon ng pera, makinarya,
power, gapangan. Tatandaan po natin, I will give you an example. Kung meron lang talagang lehitimong dapat manalo bilang senador, yaan po si Pastor Kibuloy, si Jimmy Bondoc. Matalino, malaki maitutulong sa bansa, marunong sa batas. Abogado si Jimmy Bondoc, si Pastor Kibuloy, malalim ang pagkakaalam sa politika at malalim ang pagkakaalam sa ekonomiya. So kung patas ang laban, panalo yan. Ang problema po, we need to check reality. Paggapangan sa barangay po, diyan bumubuhos ang pera. Diyan bumubuhos ang ayuda. Kaya nga nagpapatayan pa nga, di ba? Barangay captain lang nagpapatayan pa para sa posisyon. Bakit? Andun ang pera. Pag walang panggastos, and sasabihin ko sa iyo, I'm just being honest. Okay? Kung panggastos, konti po ang pera ng PDP compared sa pera ng administrasyon. Diyan tayo posibleng mahirapan lumaban kasi sa gapangan. Nagiging honest lang ako. Bakit ko sinasabi yan sa inyo? Para ito'y trabaho natin na ikampanya itong talagang makakatulong sa ating bansa. Ikampanya natin sila. Diyan sa mga liblib na lugar, diyan sa mga barangay na hindi maaabot, doon sa inaabot ng ayuda, diyan tayo delikado. Diyan po ang legalized bayaran. So pagtulong-tulungan po natin yan. Kampanya natin sa ating mga kamag-anak, kapitbahay. Sabihin natin, huwag ka maniniwala dyan. Nagbibigay lang ng ayuda yan, pera nyo yan. Paliwanag natin. Kaya ko ine-explain po sa inyo to, hindi para siraan ang PDP, kung hindi para tulungan natin sila. Ang hirap po ng laban natin ngayon. Isipin mo. Nasa top si Lito Lapid. Anong nagawa ni Lito Lapid? Si Amy nasa top. Anong nagawa ni Amy? In the first place, hindi ako naniniwala sa survey nila. Pero pwede yun. Bakit? May pera tong mga to. May makinarya sila. So pagtulong-tulungan po natin. Kaya nga kami, hindi namin tinitigilan yung pagkalat ng balita na totoo. Gusto natin ng bagong Pilipinas. Tama si Robin eh. Ang binoboto naman natin, luma. Sila nang sila. Bago. Kung gusto natin ng bago, bumoto tayo ng bago. Bakit natin iboboto yung luma na wala namang nagawa? Sige nga, bigyan nyo ako ng lehitimong nagawa ni Lito Lapid? Ni Amy? Si Castro, tumatakbo pa. Ano ba naman? Diba? Kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survival. Pumasok na nga sila dyan eh. Isipin mo, sinuspindi. Kasi sabi ni, alam mo, duda ako dito kay PRRD na pinaparinigan niya at kinakausap niya si BBM dahil duda ako, alam ni PRRD na magkakaroon ng takutan. Inunahan na nga ni Martin. Walang kalaban si Martin. Oh, hindi pinayagan ng COMELEC yung kalaban ni Martin. Di-disqualify. O, edi congressman na naman si Martin. Edi speaker na naman yun. Bakit? Walang kalaban eh. Yan po exactly sinasabi. Wala naman sanang takutan. Walang gapangan naman sa COMELEC. Walang gapangan sa judge. Wala yung ganyanan. Laban tayo ng patas. Martin, lumabang ka naman ng patas. Yan yung sinasabi ni BP Sara sa iyo eh. Hindi ka marunong lumaban ng patas.
Duwag ka. Takutan ng laban mo. Pinauurong mo kalaban mo. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Wala pang pahayag si BBM. Alam mo naman, naghahangto si BBM. Bago sumagot ito, mga it takes forever. O, kukonsultahin niya na naman yung political. Marcos, wag mo nang konsultahin yung political analyst, political advisor mo. Yung tagapayo mo. Walang naitutulong na mabuti sa yung tagapayo mong yan. Pambihira. Mali-mali talaga ang sagot mo. Sumagot ka na agad. Pero alam ko, style nito, dilipas muna ng 2-3 araw bago sasagot eh. Mag-aano muna to, hibernate. Oh, pupunta muna sa Alapaap siguro ito. Pahinga-pahinga siya ron. Pupunta siya sa happy place. Manunood ng concert. Habang nagpapaka-happy. Ooh, bad trip kayo pare. Heavy. Tapos saka siya sasagot. Gising na siya ulit. Oy, presidente ko. Ano ba? Ano sasagutin ko? Kabobo naman nung kanyang advisor, yung tagapayo niya, kung ano-ano sinasabi. Jesus naman. Tingnan mong kagaguhan ni Marcos. Lagi niyang sinasabi walang blank space, walang blank item. Sa GA. Anong GA? GAA? GAA? Gago. Hindi nga gaabay kami. Sino ba nag-a-advise sa'yo, bongbong? Nagiging bobo ka tuloy. Nagiging gaa ka ng gaagag. Kaya ka nagtapagkamalang gago. Ang pinag-uusapan, Baikam, parang ginising siya. Oy, sabihin mo. Hoy, presidente ka. Sabihin mo, walang blank item sa GAA. Ang tagal na natin nag-uusap, Baikam nga eh. GAA naman to ng GAA. Naiintindihan nyo? Delayed na nga siyang sumagot, sabit-sabit pa. Sandro, batukan mo yung advisor ng tatay mo ha. Mali-mali yung sinasabi. Nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa Leaders Summit ng Partido Federal ng Pilipinas kanina. Gaya-gaya pa talaga. Yan ang sinasabi ko. Ha? Ang influence ng Duterte. They lead, the Marcos follows. Alam bakit? Ang gumagawa ng, tingnan nyo, ng balita, nag-meeting ang PDP sa Davao, nagsalita si PRRD. Kanina nagsalita naman to si Marcos. Doon sa kanyang partido. Nakikita nyo na? Nagre-react lang sila sa kung ano ang gagawing aksyon ng mga Duterte. Diyan pa lang kita mo na the leadership, yung pangunguna ng Duterte, kakaiba talaga. Ito na raw ang huli nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Bakit mamamatay na ba si Marcos? Ito na daw huli nilang pagpupulong. Ma-overdose ng ensimada? Pahuling Sa summit ang mga kandidato ng partido. Okay, next topic po tayo. Dito naman tayo, pag-usapan natin itong pag-usapan natin itong rally at nang tayo ay may pagtawanan. So comedy naman tayo, masyado tayo seryoso pagtawanan natin yung rally. Bukod sa rally sa EDSA Shrine, una na ring nangalampag ang ilang grupo sa People Power Monument. Inip na raw silang ma-impeach ang vice-presidente. Galawang makabayaran black. Di ba? Pansin mo ito mga komunista na ito. Ito makabayaran black. Ay, sarap yung pagtawanan. Ang balita ko, ang dami nyo raw, 250. Ay! Bibi Sara, mag-resign ka na. Magpa-impeach ka na. Ang dami nag-rally, 250. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
Alas 9 kaninang umaga, nagmarcha ang higit 4,000 Galit na membro galit ng pa si Appliance Kuya. Workers, Magdalo at iba pang sectoral Magdalo. groups sa White Plains Avenue papunta sa Magdalo. People Power Monuments, EDSA. Sa dami ng dumalo, nagdulot ito ng traffic Sa daming dumalo. 250 yung dumalo, nag-traffic pa. Samantalang yung rally ng Iglesia ni Cristo na nilahukan ng marami pa grupo, milyon, hindi nag-traffic. Bobo talaga tong mga to. 250 na nga lang nag-rally, traffic pa. Magdalo, hoy, Trillanes, boboy! Ayusin nyo yung... Alam mo, kaya pinagtatawanan kayo ng mga ako, sa totoo lang, kung ganito lang din ang rally, hindi na ako pupunta. Magmumukha lang tayong tanga dyan eh. Pero nag-uusap na kami, ha? Nag-uusap kami. Kami nila Jay Guevara kanina. Sabi namin, puntahan natin to. Ha? Eh, masyado tayong seryoso. Sa susunod na rally, punta tayo na meron naman tayong pagtawanan. Ha? Nang nakaka-relax tayo. 250 nag-traffic. Paligid at sa EDSA northbound. Habang nagpoprograma, biglang umulan. Pero hindi yan alintana ng mga nagprotesta. Biglang umulan. Pati langit eh, kalaban nila. Demonyo kasi ito mga. Parang tanga lang. 32 million yung bumoto kay VP Sara. Mas mataas pa siya sa presidente. Alam nyo ba, sa history ng Pilipinas, si VP Sara ang pinakamataas ang boto sa history ng Pilipinas. Tapos patatanggal nyo si VP Sara, 250 kayo. Ay, VP Sara, hindi kasi andito yung poster, di nyo makikita. Andito yung poster ni VP Sara, kausapin ko lang sa bagya. VP Sara, hoy! Kawawa ka naman, pinagre-resign ka ng 250. Ang liderato ng Kamara na aksyonan na ang mga inihaing impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Anong petsa na? Dumaan ang Pasko, ang bagong taon, natapos pati Chinese New Year, pero hanggang ngayon, ang ating impeachment complaint ay natutulog pa rin sa Office of the Secretary General. Galawin na ang baso, panagutin na si Sara Duterte. Sino ba yun? Sino? Ito sino to? Ito yung si ano eh. Sino to yung gumaganap na ano? Yung gumagaya kay ano, kay Brother Eli. Sino yung gumagaya kay Brother Eli Soriano? Sino naman to mga sino naman yung mga pinag-interview ninyo? Pambira. 32 million yung gigibayin nyo. Yung mga pinag-i-interview nyo. Aquino daw ito. Basura na yung Aquino eh. Cory Aquino at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. present sa programa. Kabilang siya sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa BC. Brad, anong tinitake mo? Nagtatanong lang ako kasi parang isang bulate na lang pipirma sa'yo. Ay, kumain ka naman ng bigas kasi sasabihin nila marami ka pang kakaining bigas. Again, para sa amin, guilty na guilty si VP Sara. Galit na galit si Brother Eli, Hindi si Brother Eli. Yung gumagaya kay Brad, ano pangalan nun? Si Basta nakalimutan ko. Pakilagay nyo nga dyan na maalala ko. Kiko Aquino D. Sino naman yan? Ayon yung House, sabihin nyo na tama yung pagpatay. Sabihin nyo na tama yung pagnanay. Akala niya naman natatakot siyang si VP Sara sa kanya. May bilang ba yan? Galit na galit pa. Akala mo may bilang siya. Yung paglulustay ng pera ng bayan, please hear the impeachment now. Do your jobs. May hiwalay na rally din sa Liwasang Bonifacio sa Maynila sa Ginawa pang dalawa, kakaunti na nga kayo, naghiwalay pa kayo. Para kayong mga loko-loko. Liwasang Bonifacio. Nung nagpunta kami nung rally na pinangunahan ng INC, grabe. Dami talaga. Kahit saang anggulo mo tingnan, madami.
Anong nangyari sa impeachment? Muna ng taong bayan ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o tama na. Giit nila, huwag nang makialam si Pangulong Bongbong Ayan ang ayoko. Mamaya didiscuss natin yun. Marcos sa impeachment case. Hayaan daw na kumilos ang Kongreso. Sa Ayaw daw sa magnanakaw at wag na daw makialam si BBM. Ako, hindi ko sinasakyan yan. Tigil-tigilan nyo ako sa kakadrama nyo, ha? Hindi naniniwala yung mga matatalinong Duterte supporters na ayaw ni BBM ma-impeach si BP Sara. Na pinipigilan ni BBM ang impeachment ni BP Sara. Hindi totoo yun. Tigil-tigilan nyo, drama nyo. Hindi po bebenta yan sa Pilipino. Ha? Gusto ni BBM, iba man ang sinasabi niya, gusto ni BBM ma-impeach si BP Sara. Kung ayaw niya ma-impeach si BP Sara, dapat hindi niya pinalamon dyan sa buhaya sa Kongreso. Running mate niya si BP Sara, hinayaan niya, parang niya itinapon dyan sa mga buhaya dyan. Tigil-tigilan nyo yan. Tigil-tigilan nyo yung kadadrama ninyo. Na kunwari mabait si Marcos at ayaw niya ma-impeach si BP Sara. Ang sabihin ninyo, ayaw na mga mambabata, suportahan yan kaya walang pumipirma. Yan ang totoo dyan. Kasi kung may pipirma na 103 or 1/3 out of 304 or 305 na mambabatas, 103 lang pumirma, aakyat na sa Senado ang impeachment. Ang problema ni isa, wala atang pumipirma. Siguro yung Makabayan Black lang, yung Makabayaran Black. Diba? Kaya tigil-tigilan nyo kakadrama nyo. Wala kayong suporta. Bakit? Kasi mag-i-eleksyon. At sila mismo, alam nila ang lakas ng Duterte. Huwag na tayong maglokohan. Mga politiko kayo, alam nyo ibig kong sabihin. Ang masama nito, ginagawa nyo tanga mga Pilipino. So tigil-tigilan nyo yung kakadrama nyo na ayaw at pinipigilan ni BBM ng impeachment. long impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte, betrayal of public trust, ang isang common ground for impeachment. Inilatag din nila ang anilay matinding pang-aabuso sa discretionary powers ng bise sa paggasta ng higit 600 million pesos na confidential funds ng kanyang mga opisina. Nauna nang sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco, drama. pa kung may ika-4 na reklamo. Sagot naman ng ilang kongresista. Eto na. Etong si Gutierrez, one rider. Anong naitulong niyo sa riders? O ang ginagawa niyong trabaho ngayon ay banatan lang si BP Sara. Challenge talaga ang timing at kung may numero ba sa Senado. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. Most of them will be focused campaigning, no? Sa kanya nanggaling, di ba? Kakampi nyo yan. Sinisiraan niya ng Duterte, yung mama na yan. Pero umamin siya. Nakafocus sa kampanya. Alam nila ang lakas ng Duterte. In the coming days. So that would also be a challenge. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo, walang-wala ang rally sa People Power Monument kumpara sa milyong dumalo sa peace rally sa Quirino Grande. Suplado talaga to si Atty. Panelo. Idiniin pa niya na walang binatbat yung rally ng mga nila Trillanes at sa mga Makabayaran Black. Trillanes! Malabo ka na talaga maging relevant, Trillanes. Wala kang kaka-influensya eh. Ay nako, pero okay yan. Sige, diin mo pa, Panelo. Stand bilang suporta sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, Eto lang sa akin, ha. Eto, huwag nating kakalimutan to. Araw-arawin natin to. Una, huwag nating kakalimutan, singilin sila patungkol dun sa blind items. May dapat managot dyan at ang presidente dapat gumalaw patungkol dyan. Napaka-importante po niyan. Huwag po nating papayagang iligaw ang issue. Pangalawa,
ituloy natin ang panawagan sa drug test. Hindi si Atty. Vic lang ang sumisigaw niyan. Kailangan malaman ni Marcos na ito ay sigaw ng taong bayan, hindi ni Atty. Vic. Kaya dapat siya magpa-hair follicle test. We need to know kung addict yung nagli-lead sa ating bansa. So tuloy natin. Ako po, doon sa mga sumusubaybay sa akin, hindi ko po tinantalan talaga yung drug test na yan. Because we deserve to know. We deserve a sober president. Kailangan natin ng malinis na presidente. Huwag pong kakalimutan, mag-subscribe po sa channel na ito at i-like tong channel na ito. Maraming salamat po sa mga nanonood. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.